Gabi na, pero tila hindi matatahimik ang tensyon sa loob ng mansyon. Isang pagtataksil na bumaliktad sa mundo ngang isang babaeng nagbigay ngang lahat. Mula sa rurok ng tagumpay hanggang sa pinakamalalim na hukay ng pagdurusa paano nga bababangon ang isang pusong winasak ng taong pinakamamahal niya. Ito ay kwento ng pag-ibig, pagkakanulo at ang matamis na lasang ng hustisya. Huwag palampasin ang bawat segundo ng video na ito. Kung handa ka na sa matinding drama, pindutin na ang like, subscribe sa aming channel at i-comment ang inyong salubin sa ibaba. Simulan na natin. Gabi na pero abala pa rin si Elena sa kusina. Inayos niya ang paboritong putahe ni Julian, ang inihaw na liempo na espesyal niyang niluto. Sa gilid ng mesa naron ang isang maliit na box na may pulang ribbon. Sa loob nun ay ang positibong pregnancy test. Pagod siya pero ang excitement na ibahagi ang balita ang nagpapanatili sa kanya. Narinig niya ang pagparada ng sasakyan. Bumukas ang pinto at pumasok si Julian. Maluwag ang kurbata at halatang iritado. Julian, salamat naman at nakauwi ka na. Mainit pa ang pagkain. Halika, sabayan mo na ako, masayang, bati ni Elena. Lumapit siya para halikan ang asawa sa pisngi. Pero mabilis na umiwas si Julian. Hindi ako nagpunta rito para kumain, Elena. Busok pa ako, malamig na sabi ni Julian habang nilalampasan siya at diretso sa sofa. Pero paborito mo to eh. Saka may mahalaga sana akong sasabihin tungkol sa atin. Huminto si Julian pero hindi siya lumingon. Kung tungkol na naman yan sa pagbabakasyon o sa kulang na allowance huwag ngayon. Ang dami kong iniisip sa firm, huwag mo nang dagdagan ang ingay sa loob ng bahay na to. Hindi tungkol sa pera to, Julian. Tungkol sa pamilya natin, 5 taon na tayong kasal. Diba sabi mo nun pangarap mong makaanak, Julian, buntis na ako. Sandaling tumahimik ang paligid. Inasahan ni Elena ang yakap ang luha ngang tuo o kahit man lang isang ngiti. Pero dahan-dahang tinanggal ni Julian ang kamay ni Elena. Buntis ka, sa daming problema ko sa kumpanya, magdadagdag ka pang panibagong responsibilidad. Elena, timing naman. Alam mong nagahabol akong partnership. Nalaglag ang balikat ni Elena. Responsibilidad, Julian, anak natin to. Regalo to. Regalo o baga paraan mo para mas lalo akong igapos sa bahay na to. Tingnan mo ngang sarili mo. Magapon ka lang dito. Walang alam kundi magluto at maglinis. At ngayon magdadala ka pang batang iyak gabi-gabi. Nakakasakal ka, Elena. Anong nangyayari sa'yo? Dati naman hindi ka ganyan. Mahal mo ako, diba? Tumawa si Julian, isang tawang puno ngang pangungutsa. Mahal, Elena, ang pag-ibig ay para langsam na taong walang ambisyon. Nakakasawa na ang paulit-ulit na senaryo rito. Nakakasawa na ang mukha mo na laging naghihintay sa akin na parang aso. Kinuha ni Julian ang kanyang briefcase at muling naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta gabi na, Julian? Kawi mo lang ah. Pupunta ako sa lugar kung saan hindi ako sinasakal. Kung saan may babaeng nakakaintindi sa pangarap ko. Hindi yung katulad mo na iniisip lang ay ang 4 na sulok ng kusinang to. Sino siya? Julian, sino? Ang babaeng yon? Lumingon si Julian bago lumabas. Si Fina. Ang babaeng dapat ay pinakasalan ko nun kung hindi lang ako nabulag sa drama mo. Huwag mo na akong hintayin. Baka hindi na ako umuwi. Kalabo na yung pinto ang sumagot sa mahigbi ni Elena. Naiwan siyang mag-isa sa hapagkainan. Kasabay ngang malamig na pagkain at ang pangarap na gumuho sa isang iglap lamang. 1 linggo matapos ang malamig nilang pay-usap, pilit na nagpakatatak si Elena. Inisip niya na baka dala lang yan ng stress ni Julian sa trabaho. Upang gumaan ang loob, binalak niyang mamili ng gagamit para sa kanilang magiging sanggol. Binuksan niya ang kanilang online banking app para tingnan ang kanilang joint savings account. Ngunit halos mabitiwan niya ang kanyang cellphone sa nakita. Bakit ganito? Nasan ang pragulantang na bulong ni Elena? Ang account na dapat ay may laman na halos 2 milyong piso na pinakipunan nila para sa pambili ng sariling bahay ay nasa 100,000 na lamang. Nang tingnan niya ang transaction history, sunod-sunod ang malalaking withdrawal sa loob ng nakarang 3 buwan. 500,000 mula sa luxury watch shop, 300,000 naman para sa isang exclusive private resort, 4,500,000 sa cash withdrawal. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Julian. Pagod at tulad ng dati, wala itong kibo. Pero sa pagkakataong ito hindi nahimik si Elena. Julian, kailangan nating mag-usap. Elena, pagod ako. Huwag mo muna akong kulitin sa mawalang kwentang bagay. Walang kwentang bagay, Julian, nawawala ang halos 2 milyon sa savings natin.
Saan napunta ang pera natin, pinahirapan natin to, di ba para sa bahay natin to, sigaw ni Elena. Nanginginig ang boses sa takot at galit. Huminto si Julian at dahan-dahang tumingin kay Elena. Walang bahit ng pagsisisi ang muka niya. Para natin, Elena, maging tapat nga tayo. Sino bang nagtatrabaho sa ating dalawa? Sino bang nagpapakapagod sa opisina habang ikaw nakaupo ka lang dito't naghihintay sa akin? Asawa mo ako, Julian. Ang usapan natin para sa kinabukasan natin ang ipon na yan. Bakit may magagastos na alahas at hotel, hindi naman ako ang kasama mo sa ngayon? Investment yan, Elena. Kailangan ko makmukhang matagumpay sa harap ng mga kliyente at ni Fina. At ang alahas, regalo ko yun sa taong nakakatulong sa akin para umangat ang posisyon ko, hindi tulad mo na pabigat lang. Pabigat, Julian. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mana ko para makapagsimula ka. Tapos ngayon, gagamitin mo ang pera natin para sa ibang babae. Lumapit si Julian kay Elena. Ang titik niya ay kasing talas ng patalim. Huwag mong isumbat sa akin ang prang yun dahil kulang pa yun sa stress na ibinibigay mo sa akin araw-araw. Kung nagtataka ka kung bakit nababawasan ang pera, simple lang. Binabayaran ko ang kalayaan ko dahil bawat sentimong ginagastos. Kung kay pinapapalayo ng papalayo ako sa'yo. Ano-anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin nun, huwag mo nang asahan na may babalik pa ang pera na yan at huwag mo na akong tatanungin tungkol sa pera dahil simula ngayon wala ka ng excess sa mga accounts ko. Matuto kang mamuhay sa kung anong ibibigay ko sa'yo. Padabog na pumasok si Julian sa kwarto at nilok ang pinto. Iniwan si Elena sa gitnang sala na punong katanungan. Walang pera at unti-unting napagtatanto na ang lalaking pinakasalan niya ay matagal na siyang ninanakawan, hindi lang yaman kundi ngang dangal. Nagising si Elena na wala na sa tabi niya si Julian. Sa kabila ng masasakit na salitang binitiwan nito kagabi, hindi pa rin mawala ang katiting na pagmamahal sa kanyang puso. Baka gutom lang siya kaya mainit ang ulo bulong niya sa sarili. Maagang nagluto si Elena ng paboritong pananghalian ni Julian. Maingat niya itong inilagay sa isang magandang lunchbox. Nagayos siya ng sarili, pilit itinago ang magaang nga mata sa likod ng manipis na makeup at sumakay ng taxi patungo sa Summit Capital Group. Pagdating sa building, laking gulat niya nang hindi siya harangin ng security guard. Kilala siya roon bilang asawa ng kanilang senior manager. Pagdating sa 15th floor, napansin niyang tila abala ang mga tao. Pero pagdating sa tapat ng opisina ni Julian, biglang tumahimik ang paligid. Ma'am Elena, nandito po pala kayo, bati ng sekretary ni Julian na si Abby na tila balisa at hindi makatingin ng diretso. May meeting po si Sir Julian na yon. Ayos lang, Abby. Iwan ko na lang tong lunch niya sa loop. Hindi kasi siya nag-almusal Pero ma'am, hindi na nakinig si Elena. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob ngang opisina ni Julian. Pero bago pa man niya ituluyang mabuksan, narinig niya ang tawanan mula sa loop. Isang tawang pamilyar at mapangasar. Babe, hindi ka ba natatakot na biglang sumulpot dito ang legal wife mo? Tanong ng isang boses, baba. Si Fina. Si Elena, narinig niyang sagot ni Julian. Kasunod ang isang mapang-uyam. Huwag mo, sejetdong tanga at martir. Ang babaeng yon, siguradong nasa bahay lang yun ngayon. Naglilinis nung sayo, nagluluto ng pakain hindi ko naman kakainin. Napatigil si Elena. Nanigas ang buong katawan niya. Ang lunchbox na hawak niya unti-unting nanginginig sa kanyang makamay. Pero paano kung malaman niya ang tungkol sa atin, lalo na't hawak mo ang savings account niyo? Hayaan mo siya. Wala naman siyang magagawa Nakapangalan sa akin ang lahat ng assets bago pa siya makapagreklamo at kapag nakuha ko na ang posisyong gusto ko, itatapon ko na siya na parang basahan. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa Rurok, Fina. Ikaw lang ang ka-level ko. Sa puntong yun, hindi na nakatiis si Elena. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Tumambat sa kanya si Julian na nakaupo sa kanyang swivel chair. Habang si Fina ay nakaupo sa kandungan nito, ang kamay ay nakapulupot sa lig ng kanyang asawa. Ang kwintas na binili gamit ang kanilang savings, suwat-suwat ni Fina. Elena, gulat na napatayo si Julian dahilan para muntik nang mahulog si Fina. Ito ba ang meeting mo, Julian? Mahinahon pero nanginginig na tanong ni Elena. Inilapak niya ang lunchbox sa mesa. Nagdala nga pala ako ng pakain. Baka kasi gutom ka na sa kakasalita ng kasinungalingan. Tumingin na si Elena kay Fina. At ikaw, maganda ang kwintas mo. Bagay sa kulay ng balat mo. Sayang nga lang nabili yan gamit ang perang pabilisan ng bayang anak ko. Tumawa ng maikli si Fina at inayos ang buho niya. Now you know. Hindi mo na kailangang magpanggap na masaya, Elena.
Julian doesn't love you anymore. He never did. Labas pinautos ni Julian. Nang makaalis ang babae, hinarap niya si Elena nang walang bakas ngang hiya. Ano ngayon nakita mo na mag-iskandalo ka na, sige? Pero tandaan mo, Elena, kahit maglupasay ka rito, wala kang mapapala. Anak mo to, Julian, turo ni Elena sa tiyan niya. Anak ko, baka ginagamit mo lang yan para hindi kita iwan. Umuwi ka na at ihanda ang magagamit mo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay ko pagbalik ko mamaya ah. Humarap si Elena sa salamin sa loob ng opisina ni Julian. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang babaeng winasa ng lalaking pinahalagahan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang lunchbox at isinaboy niya ang laman nito sa mukha ni Julian. Kainin mo yan, Julian, dahil yan ang huling pakaing matitikman mo mula sa akin. Akala mo winasak mo ako, hindi pa tayo tapos. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Handa ka na ba? Lumabas si Elena ng opisina nang nakataas ang nuka, dinudurok ang kanyang puso. Matapos ang insidente sa opisina, hindi nakpadala sa emosyon si Elena. Alam niyang kailangan niya ng konkretong ebidensya bago siya tuluyang palayasin ni Julian. Sa loob ng 3 araw nakpanggap siyang tikom ang bibig habang palihim na hinahanap ang asul na ledger at USB drive kung saan tinatago ni Julian ang mga illegal na transaksyon nito sa Summit Capital Group. Isang gabi habang tulo ang lasing na si Julian, matagumpay na nakuha ni Elena ang mga dokumento. Alam niyang kailangan niya itong mafotocopy at dalhin sa isang safe na lugar. Kinaumagahan, dali-dali siyang lumabas ang subdivision. Nagmamadali siyang tumawid sa kalsada habang mahigpit na yakap ang envelope ng mga ebidensya. Dahil sa puyat, pagod at pag-isip, hindi niya napansin ang isang mabilis na black luxury SUV na papalapit sa kanya. Sa sobrang gulat, natisod si Elena at bumagsak sa semento. Nakalat ang mga papel mula sa kanyang envelope. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang tuhod at ang biglang pagilap ng kanyang tiyan. Miss, are you okay? Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking tilagaling sa cover ng isang business magazine. Matangkat na kasuot ng charcoal gray suit at may mga matang puno ng autoridad, pero bakas ang pag-alala. Siya si Sebastian Valderrama. Ang mapapel ko, mahinang sabi ni Elena habang pilit na inaabot ang mga dokumento bago pa man ito liparin ng hangin. Agad na lumuhot si Sebastian para tulungan siyang pulutin ang maito. Natigilan ng lalaki nang mabasa niya ang ilang salita sa dokumento sa Summit Capital Group offshore accounts. Sandali siyang tumingin kay Elena bago mabilis na itinago ang magpapel pabalik sa envelope. "You bleeding?" seryosong sabi ni Sebastian habang nakatingin sa tuhod ni Elena. Pero mas napako ang tingin niya sa namumulang mukha ng babae. "I need to take you to the hospital." "Hindi na po. Kailangan ko na itong may safe. Importante to." Pilit na tumatayo si Elena pero muntik na siyang matumba kung hindi siya nasalo ni Sebastian sa bewang. "I wasn't asking, Miss Matigas," na sabi ni Sebastian. Binuhat niya si Elena at isinakay sa loop ng kanyang sasakyan. Sa loob ng kotse, balot ng katahimikan ng paligid maliban sa banggo ng mamahaling leather at ang amoy ng sandalwood mula kay Sebastian. "Bakit mo hawak ang dokumentong yan laban sa Summit Capital Group?" biglang tanong ni Sebastian habang nakmamaneho. Tumingin si Elena sa kanya ng punong ang pagdududa. "Sino ka ba at paano mo malaman na laban yan sa kanila?" Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian. "Let's just say the enemy of my enemy is my friend. Julian Santillan is a small fish trying to swim a big ocean. And you look like a woman who's about to drown. Asawa ko siya, pero siya rin ang pumatay sa pagkatao ko. Then let's make sure he pays for it," sagot ni Sebastian habang nakatingin ng diretso sa kalsada. "I'm Sebastian Valderrama and I think we can help each other." Hindi alam ni Elena kung bakit, pero sa gitna ngang takot at sakit nakaramdam siyang kakaibang seguridad sa piling ng estrangherong ito. Hindi niya alam na ang aksidenteng ito ang magiging simula ng kanyang muling pagkabuhay. Dinala ni Sebastian si Elena sa kanyang malawak na mansyon sa Forbes Ridge. Hindi ito basta bahay. Dun agad niyang ipinatawag ang kanyang personal na doktor upang masigurong walang pinsalang nangyari kay Elena at sa maliit na buhay na dinadala nito. Habang nakahiga si Elena sa malambot na kamasages, with dahan-dahang pumasok si Sebastian matapos ang eksaminasyon ng doktor. "Ligtas ang bata. Magpahinga ka," sabi ng doktor. "Masyado kang stress at pagod. Hindi yan mabuti para sa anak mo." "Bakit mo to ginagawa, Sebastian? Alam nating dalawa na mortal mong kawe ang asawa ko." Lumapit si Sebastian at tumayo sa panan ng kama. "Julian is a fool for letting go of a woman like you. Ginamit niya ang kumpanya niya para itago ang madumi niya. Ngayon nandito ka sa bubong ko.
habang narito ka walang makakabala sa inyo nga anak mo. At kapag nalaman ni Julian na ang asawa niya at ang magiging tagapagmana niya, ay nasa pangangalaga ng pinakaayaw niyang tao yun ang magiging simula ngang kanyang tuluyang pagbagsak. Salop ngang mansyon ni Sebastian na simulang makaramdam ngang seguridad si Elena na hindi niya naramdaman sa piling ni Julian. Ngunit alam niyang hindi lang ito tungkol sa pagkupkop. Sa bawat pag-alaga ni Sebastian mula sa pagpili ng masustansyang pagkain hanggang sa pagtiyak na komportable siya, ay may namumuong mas malalim na koneksyon. Isang gabi matapos ang ilang araw na matiwasay na pagpapahinga hiniling ni Elena na makausap si Sebastian sa malawak na teras na mansyon. Hawa ni Elena ang isang tasa ng gatas habang si Sebastian ay nakatanaw sa malayo. Tila binabasa ang takbo ang gabi. Salamat sa lahat, Sebastian. Pero hindi ako pwedeng manatili lang dito na magtatago habang ang mananakit sa akin ay nagsasaya mahinahong simula ni Elena ngunit may apoy sa kanyang mamata. Lumingon si Sebastian. Isang tipit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. I was waiting for you to say that. So what's the plan, Elena? Inilata ni Elena ang itim na folder na naglalaman ng nga sikreto ng kumpanya ni Julian, mga dokumentong siya mismo ang naayos nung siya pa ang tumutulong sa asawa. Hindi natin siya kailangang sugurin ng harap-harapan. Sisiray natin siya mula sa loop. Si Fina, ambisyosa siya. Gagamitin niya ang pera ni Julian para sa sarili niyang luho. Ang unang hakbang ay ang pinakamalaking bidding na inasahan ni Julian. Alam ko ang bawat butas ng proposal niya. And you want me to outbid him using your inside information? Higit pa ron, Sebastian. Gusto kong bilhin mo ang nga utang ng kumpanya niya. Unti-unti neting bibilhin ang nga shares nga board members na alam kong hindi sang-ayon sa relasyon nila ni Fina. Kapag wala na siyang kakampi, sa lubdon ko ilalabas ang lahat ng ebidensyan kanyang technical malversation at ang kasong pangangalo niya. Napahanga si Sebastian. Hindi lang basta galit ang nagpapatakbo kay Elena kundi isang malamig at kalkuladong plano. You're brilliant, Elena. Sayang lang at hindi ka pinahalagahan ni Julian. Sa huli maiwan si Julian na walang kumpanya, walang pera at walang pamilya. At kapag nangyari yon hindi niya, na makikilala ang anak ko dahil sa papel ikaw ang magiging tagapagligtas namin at siya ang magiging alaala ng isang pagkakamali. Nga pala gusto kong hingin sa iyo ang isang bagay. Tumingin lang si Sebastian sa kanya. Gusto kong malaman ang galaw nila. Matutulungan mo ba ako? Ngumisi si Sebastian at kahit hindi paliwanag ni Elena ay kuha na niya ang nais nitong iparating sa kanya. Sa tulong nga tauhan ni Sebastian na bihasa sa teknolohiya na gawang makapaglagay ni Elena nga mahalos hindi makitang hidden camera sa bawat sulok nga dati nilang mansyon. Alam ni Elena ang bawat pasikot-sikot ng bahay na yon. Siya ang nagdisenyo ng interior nun kaya alam niya kung saan itatago ang mata na magmamasit sa kanila ni Julian. Isang gabi sa loop ng kwarto niya sa mansyon ni Sebastian, binuksan ni Elena ang kanyang laptop. Kumabog ang kanyang dibdib nang lumitaw sa screen ang pamilyar niyang sala. Ngunit ang sakit na dati niyang nararamdaman na palitan ng malamig na putnang. Makita niyang suot ni Fina ang isa sa kanyang nga mamahaling silk robe habang naglalaka-laka ito na tila rin ang bahay. Tingnan mo sila, Sebastian, tawag ni Elena. Lumapit si Sebastian at tumayo sa likod niya ang nga kamay nakapatong sa sandalan ng kanyang upuan bilang suporta. Sa screen nakita nila si Julian na kararating lamang. Agad siyang sinalubong ni Fina nang halik ngunit napansin ni Elena ang pagod at iritasyon sa mukha ng asawa. The cracks are showing, bulong ni Sebastian habang pinanunot nilang uminom si Julian ng ala ng diretso. Narinig nila run ang pagrereklamo ni Fina. Julian, kailan mo ba ipapalipat sa pangalan ko ang naalahas na iniwan ni Elena at bakit ang daming tawak mula sa bangko tungkol sa mautang ng kumpanya? Galit na sumagot si Julian. Hindi ngayon ang oras, Fina. Nawawala si Elena at kasama niya ang pirma na kailangan ko para sa susunod na loan. Kapag hindi ko siya nahanap, babagsak ang kumpanya. Napangisi si Elena. Alam niyang magsisimula ng magkagulo ang dalawa. Hindi alam ni Julian na ang bawat galaw niya, bawat usapan tungkol sa pera at bawat peg-away nila ni Fina ay naitatala para gamitin sa korte. Gusto ni Fina ang pera mo, Julian, at gusto mo ang kontrol. Nawala na sayo, sabi ni Elena sa harap ng screen. Panorin nating maubos ang pasensya nila sa isa't isa. Humarap si Elena kay Sebastian. Kailangan nating elect sa mga board members ang video kung paano winawaldas ni Fina ang pondo ng kumpanya sa mga shopping spree. Nagamit ang credit card ni Julian. I want them to lose faith in him completely.
Maya-maya lang pinindot ni Elena ang dial button. Sa screen ng kanyang laptop nakita niya ang reaksyon ni Julian nang tumuno ang telepono nito. Bakas ang kaba at peasa sa mukhang asawa. Habang mabilis itong sumasagot, iniisip na marahil handa nang makipag-ayos ang asawa. Elena, nasan ka? Umuwi ka na? Mag-usap tayo ng maayos. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit kasing talim ngang labaha. Bakit naman ako uwi, Julian, para makita ko kung paano dumiin ang sapatos ni Vinasam nga carpet na ako ang pumili. O paano rin siyang uminom sa mga crystal glasses na regalo pang nanay ko sa atin. Natigila na si Julian. Napalinggon na siya sa paligidan na Gisela. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Paano? Paano mo nalamang? Narito siya. Nakikita kita, Julian. Nakikita ko ang bawat pag-inom mong alak dahil sa stress at nakikita ko kung paano kaunti-unting kinakain ng pagsisisi. Alam mo bagay kayo ni Fina. Isang magnanakaw ang asawa at isang lalaking walang paninindigan. Bagay kayo sa bahay na yan na unti-unti ko rin kukunin sa inyo. Biglang inagaw ni Fina ang telepono kay Julian. Hoy, Elena, itigil mo na ang pag-inarte. Akin na si Julian ngayon at akin na rin ang lahat ng mayroon ka. Magmakawa ka man hindi siya babalik sa'yo. Tumawa ng mahina si Elena, isang tawang puno ang pangungutsa. Finadir, hindi ko hinihiling na bumalik siya. Sinasabi ko lang I enjoy niyo na ang huling ilang gabi. Niyo sa bahay na iyan dahil bukas ang nagamit mo itatapon ko sa kalsada ka sa mga basurang lalaking yan. Sa kabilang linya narinig ni Elena ang malakas na kalabo. Hinagis ni Julian ang baso sa pader dahil sa galit at takot. Agad na pinatay ni Elena ang tawak. Lumingon siya kay Sebastian na nakasandal sa hambang ang pinto. Nakangiti habang pinanonod ang tapangang babaeng inibig. He did great, Elena. Ngayong gabi hindi sila makakatulog sa takot. I want the legal papers served tomorrow morning, Sebastian. Gusto kong malaman ni Julian na ang batang dinadala ko hindi madadala ng apelyido niya. Dumating ang gabi ng inabang charity gala. Doon naktitipon ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Si Fina na nakasuot ng isang labis na magarbong ngunit tila kulang sa klase na pulang gown ay panay ang kapit sa braso ni Julian. Kampante siya dahil akala niya ay kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Sa gitna ngang bulwagan nakita ni Fina ang isang pamilya na figura. Nakasuot ito ngang isang simpleng emerald green silk gown na hapit sa kanyang katawan lalong nagpapatingkat sa kanyang kutis at sa bahagyang umbok ng kanyang tiyan. Napakaganda at mukhang napakasopistikada ni Elena. Hindi pinalampas ni Fina ang pagkakataon. Lumapit siya rito nang may mapanuring tingin. Elena, anong ginagawa mo rito? Malakas na tanong ni Fina na nakakuhang atensyon ng ilang bisita. This is an exclusive event for the elite. Baka naligaw ka lang o baka naman naghahanap ka nga paglilimusan dahil balita ko wala ka nang matitirahan. Ngumisi si Fina at tiningnan ang tiyan ni Elena. At balita ko rin buntis ka. Kawawa naman ang bata lalaking walang ama at walang pera. Siguro mas mabuting umalis ka na bago ka pa mapahirito. Huminga ng malalim si Elena at marahang uminom ng kanyang juice. Hindi man lang siya natinak ni Fina. Ang pagsuot ng mamahaling gown ay hindi nakakapagtago ng amoy ng pagiging basura. At para sa kaalaman mo, hindi ako rito naligaw. I am here as a board member of the foundation leading this auction. Ikaw bilang +1 ng isang lalaking malapit ng ideklarang bankrupt. Anong bankrupt? Julian is the CEO. Eksaktong lumapit si Sebastian Valderrama at humawa sa bewang ni Elena, isang protektadong kilos na nagpatahimik sa buong silid. Actually, Vina, Julian was the CEO. Kaninang hapon lang nabili ko na ang 51% ng shares ng kumpanya niya. At bilang bago niyang boss, pinapayuhan kitang huwag kausapin ng ganyan ang babaeng mahal ko, singit ni Sebastian na may malamig na boses. Nanlaki ang mga mata ni Fina, habang ang mga tao sa paligid ay naksimulang makbulungan at maktakpan ng bibig. Ang insultong binitiwan ni Fina ay bumalik sa kanya ng 10 beses. By the way, that necklace. It's part of the items for auction tonight dahil kabilang yan sa mga ari-ariang kinuha ng bangko kay Julian. Security. Agad na lumapit ang mga security guard ng hotel. Ma'am, we need to escort you out. That jewelry is no longer authorized to be worn by unauthorized persons. Napahiya si Fina sa harap ng lahat habang pilit na kinukuha ang kwintas sa leg niya. Si Julian naman nakayuko sa isang sulok hindi makatinggala sa sobrang kahihiyan. Pagkatapos ng nakakahiyang eksena ni Fina, sinubukan ni Julian na habulin si Elena ngunit hinarang siya ng matikas na tindig ni Sebastian. Sa kauna-unahang pagkakataon nakaharap ang dalawang pinakamakapangyarihang lalaki sa industriya. Ang isa ay nasa rurok ng tagumpay habang ang isa ay nasa bingit ng pagkawasak.
Sebastian lumayo ka rito asawa ko ang kinakausap mo bulyaw ni Julian bagamat halata ang panginginig sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Sebastian at dahan-dahang inayos ang kanyang suit. Asawa yun ba ang tawag mo sa babaeng? Ipinakpalit mo sa isang hamak na sekretarya. Yan ba ang tawag mo sa babaeng? Iniwan mong luhaan habang nagpapakasasa ka sa kamakasama ng iba. Wala kang pakialam sa pamilya namin. Wala na kayong pamilya Julian. Sinira mo yun noong sandaling binuksan mo ang pinto ng opisina mo para sa ibang babae. At ang kumpanyang ipinagmamalaki mo pag-ari ko na bukas din. Asahan mo ang eviction notice sa mansion. Gusto kong makita kung saan mo ititira ang kabit mo kapag wala ka ng kahit isang semento. Lumingon si Julian kay Elena na nasa likod ni Sebastian naghahanap ng kahit kaunting awa. Elena please, anak natin ang dinadala mo. Huwag mo namang hayaang makuhang lalaking to ang lahat ng pinahirapan natin. Lumabas si Elena mula sa likod ni Sebastian. Ang kanyang mamata ay wala ng bahid ng paibi, tanging malami na katotohanan na lamang ang naroon. Ang pinahirapan natin Julian matagal mo nang winaldas kay Fina. At tungkol sa anak ko huwag mo siyang gagamitin bilang panabla. Hindi ka nararapat maging ama. Mula ngayon si Sebastian ang tatayo sa tabi ko. Siya ang tumanggap sa amin noong itinapon mo kami. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Elena at hinalikan ito sa harap ni Julian. Huling babala Julian. Huwag mo nang lalapitan ang mag-ina ko dahil kung gagawin mo yun sisiguraduhin kong hindi ka lang bankrupt, sisiguraduhin kong rehas ang baksak mo. Eksakto sa tensyong namamayani sa pagitan ni Sebastian at Julian biglang nag-vibrate ang matelepono ng halos lahat ng nasa hallway pati na ang malalaking screen sa paligid ng hotel na nagpapakita ng mga newsfeed. Ano to gulat na bulong? Nga tao nakapaligid. Isang serye nga dokumento at video ang nag-leak sa social media at sa mga balita sa negosyo. Ito ang The Fall of Julian, isang koleksyon ng mga ebidensyang matagal nang inihahanda ni Elena at Sebastian. Sa mga screen lumabas ang CCTV footage sa loop ng opisina ni Julian kung saan malinaw na makikita ang pagtataksil nila ni Fina. Bank transfer na nagpapatunay na ginamit ni Julian ang pondo ng kumpanya para ibili ng mga condo at luxury car. Si Vina isang malinaw na kaso ng embezzlement at ghost projects na pinasok ni Julian para patapan ang mabutas sa budget ng kumpanya. Namutla ng husto si Julian. Ang kanyang mga kamay nagsimulang manginig habang binabasa ang mga headline. Business tycoon Julian Santillan, huling-huli sa akto pagnanakaw sa sariling kumpanya at pakikipagrelasyon sa sekretarya bunyak hindi, tuto to Elena. Itigil mo to sigaw ni Julian, desperadong sinusubukang abutin ang dating asawa. Ngunit mabilis na tinapik ni Sebastian ang kamay niya. Wala ka nang pwedeng hawakan o bawiin. Ang asawa at kumpanya na pinakainingatan mo malapit ng mapasakin. Pilit na tumawa si Julian, isang tawang punong kaba. Nagpapatawa ka ba Valderrama? Hindi mo basta-basta mabibili ang shares ko nang wala akong alam. Ilegal yan. Dito na dahan-dahang humakbang si Elena palapit sa asawa. Ang bawat tunungan niyang takong ay tilahatong kamatayan sa panining ni Julian. Hindi mo ba binabasa ang mapinapapirmahan mo sa akin Julian? Tanong ni Elena. Ang boses ay kalmado ngunit may talim ng kidlat. Yung special power of attorney na inabot ko sa'yo noong nakarang buwan, habang abala ka sa pakikipaglandian kay Fina sa telepono, pinirmahan mo yun. Binigyan mo ako ng autoridad na ibenta ang shares mo sa oras na makaroon ng krisis sa kumpanya. At sino pa ba ang mas magandang pagbentahan kundi ang taong kayang isalba ang kumpanya mula sa iyong kapabayaan? Napalingan si Julian kay Fina na nuwi nanginginig ang pangasa, galit at takot. Julian, gawan mo, kan paraan sabi mo, sa akin ako, ang magiging reyna ng kumpanyang, tusigaw ni Fina na hindi na alintanang pinamumulan silangang iskandalo. Tumahimik ka, Fina, bulyaw ni Julian. Ngunit bago pa man siya makabawi, muling nagsalita si Elena. Auction natin ang susunod na item anunsyo ni Elena sa harap nga elite. Ipinakita sa malaking screen ang isang setup nga antigo at mamahaling relo. Ang relong to ay paboritong koleksyon ni Julian. Ang relong to ay nakuha sa opisina ni Mr. Julian bilang bahagi ngang settlement na mautang niya. Sino ang gustong magbit? Dito na tuluyang nawala ng kontrol si Julian. Elena, tama na, pinapahiya mo na ako. Pinahiya mo ang sarili mo nung dinala mo ang babaeng yan sa kama nating dalawa. Pinahiya mo ang sarili mo nung nagnakaw ka sa kumpanyang itinayo nating dalawa para lang tustusan ang luhong isang babaeng hindi ka naman mahal kundi ang pera mo lang. Sa sandaling yon lumapit si Sebastian at bumulong kay Julian sapat na para marining lahat. Julian, tingnan mo ang pintuan. Bumukas ang malaking pintong ballroom.
Dun ay pumasok ang ngatauhan ng NBI at mapulis. Ngunit bago sila tuluyang makalapit nila muna ni Elena ang huling alas. Wait officers Fina, bago ka umalis may regalo ako sa iyo, sabi ni Elena sabay abot ng isang supina. Ang tsondo na tinitirahan mo ngayon nakapangalan yan sa kumpanya. Dahil kumpanya na ito ni Sebastian, wala ka ng karapatang manatili ron. Nagsimulang makagulo. Sinubukang tumakas ni Julian sa gilid ng ballroom ngunit agad siyang naharang ng mga bodyguards ni Sebastian. Ang mga flash and camera mula sa mga press na kanina pa pala nakaabang ay walang tigil sa pagkuha nga litrato nga power couple na sina Sebastian at Elena habang ang makasintahang taksil ay kinakalatkat palabas. Bago tuluyang may labas si Julian, lumingon siya kay Elena. Bakit Elena? Bakit kailangan mong gawin to sa ama ng anak mo? Hinawakan ni Elena ang kanyang baba, tumingin kay Sebastian na siyang tunay na nag-alaga sa kanya at sumagot, dahil ang anak ko hindi kailangan ng isang amang magnanakaw at manloloko. Kailangan niya ng hustisya. Akmang magpupumiglas pa si Julian para takbuhin si Elena, ngunit bago siya makalapit hinarang na siya nga mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa labas ng hotel. Mr. Julian, you are under arrest for technical malversation and concubinage. Sumama ka sa amin ng mapayapa. Lumingon si Elena kay Julian, ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Sinabi ko na sayo Julian, ang bawat kasalanan may kabayaran. Ngayong gabi hindi lang ang kumpanya mo ang nawala kundi ang dangal mo. Sa gilid na kita rin nilang dinampot ng mapulis si Fina bilang accomplice sa pagnanakaw ng pondo. Ang sigaw ni Fina ng pakmamakaawa ay tila musika sa pandinig ni Elena. Nang maramdaman ni Fina ang malami na bakangampo sa kanyang mga pulso, doon lamang tuluyang bumaksa ang kanyang mundo. Ang matapang at mapanginsultang mukha niya kanina ay napalitan ng itsura ng isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. Teka lang sandali, hindi niyo ako pwedeng arestuhin, sigaw ni Fina habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom, puno ng desperasyon. Lumingon siya kay Elena at sa harap ngang lahat ng mga elit na bisita lumuhod si Fina sa sahig. Ang kanyang pulang gown ay nakakalat sa sahig at ang kanyang makeup ay nagsimula ng humulas dahil sa tumutulong galuha. Elena, maawa ka. Parang awa mo na. Wala akong alam sa mga pagnanakaw ni Julian. Inutusan niya lang ako, siya ang nakplano ng lahat. Sumusunod lang ako sa kanya dahil natatakot ako. Isang malamig na tingin lang ang isinagot ni Elena, ngunit hindi tumigil si Fina. Elena, babae, karin alam mo kung paano magmahal na kamali ako, nadala lang ako ng nga pangako ni Julian. Huwag mo akong ipakulong, parang awa mo na gagawin ko. Lahat alis na ako sa buhay niyo, hinding-hindi niyo na ako makikita. Pero huwag lang to. Julian, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo wala akong kinalaman, baling niya kay Julian na nuy nakatungorin at pilit na iniwasan ang kanyang tingin. Nang makitang hindi siya tutulungan ni Julian, muling bumaling si Fina kay Elena. Ang kanyang nga mata ay naniningkit sa takot. Elena, buntis ka, di ba isipin mo ang anak mo, huwag kang maging malupit. Bata pa ako, ayaw kong mabulok sa kulungan. Dito na sumingit si Sebastian. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng bato. Isipin ang bata, naisip mo ba ang batang dinadala ni Elena nung sinisira mo ang tahanan nila? Naisip mo ba ang kapakanan ni Elena nung winawaldas mo ang parang pinahirapan niya kasama ang asawa niya? Lumapit si Elena ng bahagya sapat na para marinig ni Fina ang kanyang huling hato. Fina, ang awa ay para sa mga biktima, hindi para sa mga salarin. Ginamit mo ang kagandahan mo para manira. Ngayon gamitin mo ang oras mo sa kulungan para pag-isipan ang lahat ng ninakaw mo. Huwag Elena, maawa ka sa akin, patuloy na pagsigaw ni Fina habang kinakalatkat siya ng mapulis palabas ng ballroom. Ang kanyang makuko ay kumakamot sa makintap na sahig, pilit na kumakapit sa huling pagkakataon. Ngunit walang sinuman sa silid ang naktangkang tumulong sa kanya. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi dahil sa awa kundi dahil sa pandidiri sa isang babaeng nabulag ng ambisyon at ngayon ay nahaharap sa katotohanan. Habang nasa loop sila ng holding area ng presinto, hindi tumigil si Fina sa pahagulgol at pagluhot sa harap ni Julian. Julian, please. Ikaw ang CEO, ikaw ang may pirma. Sa lahat pagmakaawa ni Fina, habang hinahawakan ang makamay ni Julian na may posas. Kung pareho tayong makukulong, sinong gagawa ng paraan para sa piyansa natin? Julian, akuin mo na lahat, sabihin mo na pinilit mo lang ako na wala akong alam. Kapag nakalabas ako, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para sayo. Hahanap akong paraan para may labas ka?
Tumingin si Julian sa kanya pagod at wasak. Pangako ba? Yan Vina, hindi mo ako iwan. Pangako Julian hahanap. Ako ngang paraan pangako. Dahil sa sobrang pakalito at pek-asang may sasagi pa sa kanya pumayak si Julian. Sa harap ng mga investigador binago ni Julian ang kanyang salaysay. Inamin niyang siya ang nag-utos ng lahat ng dinayang dokumento ng walang kinalaman ang kanyang sekretary at pinilit lamang siya ni Vina na sumunod sa kanyang mailegal na gawain. Dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya na nag-ugnay kay Vina, sa pagpaplano matapos akuin ni Julian ang lahat pansamantalang pinalaya si Vina. Nang matanggal ang posas ni Vina, mabilis siyang tumayo at hindi man lang nilingon si Julian. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang lumalabas ng presinto. Gayon pa man sa labas ng presinto naghihintay si Elena at Sebastian. Nakita ni Elena ang paglabas ni Vina na tila nanalo sa loterya. Akala mo ba tapos na Vina, tanong ni Elena habang nakasandal sa sasakyan ni Sebastian. Akala mo ba malaya ka na dahil nauto mo ang isang desperadong lalaki? Wala na kayong magagawa Elena. Inako na lahat ni Julian. Malinis na ako. Lumapit si Sebastian at may iniabot na isang brown envelope. Sa kaso ni Julian Pro ang kasong civil forfeiture laban sa lahat ng perang pumasok. Sa akon mo mula sa kumpanya. Yan ang hindi mo matatakasan. At vinahuwak mong isiping makakakuha kang piyansa para kay Julian dahil ang lahat ng perang hawak mo ngayon kumpiskado ng bangko simula sa oras na to. Naniga si Vina sa kinatatayuan niya. Ang akala niyang kalayaan ay isa lamang panibagong kulungan, ang kulungan ng kahirapan at pagiging takwil sa lipunan. Hindi sila pinansin ni Vina, sa halip ay bumalik ito sa mansyon. Pagpasok ni Vina, salop nga madilim na mansyon, ang bawat yabag niya ay tila may kasunod na multo. Ang dating marangyang tahanan na itinuring niyang premyo sa kanyang pagkapanalo kay Elena ay naging isang malaking libingan ng kanyang nga ambisyon. Hinaluhag niya ang nga drawer sa kwarto, nagbabaka sakaling may naiwan. Kahit kaunting cash o alahas si Julian, ngunit wala siyang mahanap kundi mga walang kwentang resibo at mga papeles ng utang. Ang hangin sa lupngang bahay ay tila bumibigat at ang katahimikan ay sinisira ng bulong ng kanyang sariling konsensya. Hindi to pwedeng mangyari sa akin, sigaw niya sa harap ng malaking salamin sa master's bedroom. Ngunit ang nakita niya sa refleksyon ay hindi na ang maganda at makinis na babaeng kinahumalingan ni Julian, kundi isang babaeng gusot ang buhok, hilam sa luha ang mata at punong-punong takot. Doon na pumasok sa isip niya ang sinabi ni Elena. Walang matitira sa kanya. Nagsimula siyang mag-impake ng wala sa sarili. Isinilit niya sa isang mamahaling maleta ang mga designer clothes na ninakaw niya ang pambili. Ngunit sa gitna ng pag-iimpake, biglang bumukas ang hidden speakers na ipinalagay ni Elena. Biglang may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa itaas na sinusundan ng isang boses na parang nanggagaling sa mismong pader. Narinig ni Vina ang isang malamig at tila bumubulong na boses. Masarap bang matulog sa kamangang ibang tao, Vina? Napatalon si Vina sa gulat. Sino yan, Elena? Lumabas ka. Pag nanakaw dala mo, di ba patuloy ngang boses na umaalingaw-ngaw sa buong sala. Ninakaw mo ang asawa. Ninakaw mo ang pera, pero ang kapayapaan ng isip hindi mo mananakaw. Biglang bumukas ang TV sa sala. Nagplay dun ang video ni Vina habang sinusukat ang alahas ni Elena. Ngunit ang background music ay isang nakakapanindig balahibong tuno ng tila umiyak na bata. Alam mo ba kung anong nangyayari sa ngahas na pumapasok sa bahay na hindi sa kanila? Ang boses ni Elena ay naging mas matapang at puno ng autoridad. Nilalason sila o kaya naman itinatapon sa madilim na selda gaya ang kinalalagyan ni Julian. Ngayon tumigil ka. Balo ka na, Elena, hysterical na sigaw ni Vina habang nagdatatakbo sa hallway. Ngunit sa bawat kwartong malampasan niya, may boses na sumusunod sa kanya. Anong pakiramdam, Vina? Ang magnakaong buhay na hindi sayo. Ngayon kahit na ang nadamit na yan hindi mo, na madadala dahil bawat sinulit niyan galing sa perang ninakaw niyo. Tumigil ka, balif ka na pagwawala ni Vina. Kumuha siya ng isang fase at ibinato ito sa pader, ngunit lalo lamang siyang binalot ng takot nang marinig ang sarili niyang boses na narikot ni Elena nung nga gabing nagpaplano sila ni Julian kung paano palalayasin ang legal wife. Narinig niya ang sarili niyang boses sa speaker. Julian, itapon mo na lahat ng gamit ni Elena. Ayoko nang makakita ng kahit anong bakas niya rito. Napaupo si Vina sa sahig at naktakip ng tenga.
Ang bawat salita ay tila sampal sa kanya. Napagtanto niya na habang inakala niyang nanalo, siya si Elena ay matagal ang nagmamasid naghihintay lang ng tamang oras para sunugin ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan. Sa gitna nga niyang pagka-hysterical may narinig siyang malakas na katok sa pinto. Buksan mo ang pintuan ng main gate, Fina, utos ng boses. Dahil sa labas naghihintay na ang matauhan ng bangko at ang mapulis para kunin ang huling bagay na ninakaw mo. Wala ka nang matitirahan. Ngayong gabi mararanasan mong mawalan ng lahat gaya ng ginawa mo sa akin. Naninigas ang buong katawan ni Vina nang biglang bumukas ng kusa ang malaking pinto ng mansyon. Sa labas nakaparada ang isang itim na sasakyan. Bumaba ang bintana nito at nakita niya si Elena katabi si Sebastian na malamig na nakatingin sa kanya. Layas bago ko pa'y pakalakat. Ang katawan mo, sam nga pulis. Walang dalang kahit ano nagtatakbong lumabas, si Fina ngang mansyon sa gitna ngang ulan takot na takot at tuluyang nawalan ng bait. Kinabukasan sumikat ang araw na tila naguhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Dumating si Elena sa mansyon kasama si Sebastian at ang isang grupo ngang maprofesyonal na tagalinis at movers. Hindi siya pumasok bilang biktima kundi bilang ang tunay na may-ari na nagbabalik upang bawiin ang kanyang teritoryo. Itapon niyo ang lahat ng tuutos ni Elena habang nakaturo sa mangga. Gamit ni Fina na nakala sa master's bedroom ang mga damit angga sapatos kahit na angga pabangong ginamit niya. Ayaw kong may matirang kahit isang hiblang ng buho o amoy ng babaeng yam sa bahay na to. Pinandot ni Sebastian si Elena mula sa hambangang pinto. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kamay sa balikat nito. You don't have to do this alone, Elena. We can just sell this place and find a new one. A fresh start for you and the baby. Umiling si Elena at hinawakan ang kamay ni Sebastian. Hindi, Sebastian. Ang mansyong pinahirapan ko rin. Dito ko bubuin ng bagong alaala ng anak ko. Pero sa pagkakataong wala ng bahid ng kasinungalingan, gusto kong makita kung paano mawawala ang lahat ng bakas ni na Julian at binabago ko ito tuluyang baguhin. Isa-isang inilabas ng mga movers ang mga kagamitan. Ang kamananaging saksi ng kataksilan ni Julian ay binuwag at ipinatapon sa labas. Ang mga painting na pinili ni Vina ay pinalitan ni Elena ng mga bago at mas maliwanag na signing. Habang nililinis ang sala ay may nakita ang tagalinis sa ilalim ng sofa isang maliit na picture frame ni na Julian at Vina inabot ito kay Elena. Tiningnan niya ito ng saglit walang galit puro pait na may halong paglaya. Dahan-dahan niyang binitiwan ang frame sa sahig hanggang sa mabasag ang salamin. Sunugin niyo ang lahat ng basurang yan sa labas. Nang malinis ang buong bahay at mapalitan ang lahat ng gamit huminga ng malalim si Elena, amoy sariwang pintura at bulaklak na ang buong paligid. Lumingon siya kay Sebastian at ngumiti isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang galiabi. Handa na ang nursery bulong ni Sebastian habang nakatingin sa kwartong inilaan nila para sa sanggol. And I promise Elena walang sinumang makakapasok dito para saktan kayong muli. Habang nabubulok si Julian sa loob ng masikip at mainit na selda, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang pangako ni Vina. Sa bawat pagbukas ng bakal na pinto umaasa siyang ang pangalan niya ang tatawagin para sa piyansa. Ngunit lumipas ang nga araw, linggo at buwan walang dumating. Ang hindi alam ni Julian ang takot ni Vina. Ang tuluyang pumatay sa kung anuman ang mayroon sila. Matapos ang huling paghaharap nila kay Elena ay nilamon si Vina ngang matinding trauma. Sa tuwing may nakikita siyang itim na sasakyan o lalaking nakasweet ini, isip niyang tauhan iyon ni Sebastian na darating para ipakulong siya. Dahil sa takot na mahuli-muli, at sa katotohanang wala na siyang pera dahil sa civil forfeiture na isinampa ni Elena, naging miserable ang buhay ni Vina. Lumipat si Vina sa isang liblib at maruming boarding house sa probinsya. Malayo sa karangyaan ngang, Maynila ang dating babaeng hindi lumalabas ngang walang makeup at designer bag ay naging isang taong hindi makatingin ng diretso sa mga tao. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na karinderya bilang tagahugas ng plato kung saan ang kanyang nga kamay na dati puro alahas ay naging magaspang at sugatan. Dahil sa mga hidden speakers at pananakot nun ni Elena nakaroon si Vina ngang auditory hallucinations. Sa bawat kaluskos ng pinto o huningang hangin naririnig niya ang boses ni Elena na bumubulong ngang walang matitira sa iyo. Nakaroon siya ng matinding insomnia at palaging balisa. Tila isang kriminal na naghihintay ng hatol na hindi dumarating. Wala siyang balak bumalik para kay Julian. Sa isip ni Vina si Julian ay malas sa kanyang buhay.
Ninakaw niya ang huling ilang libo na naitago ni Julian bago siya tumakas, ngunit mabilis din itong naubos sa pagtatago. Ni hindi niya magawang manut ng balita. Tila natatakot siyang makita ang mukha ni Elena na matagumpay habang siya ay nabubuhay na parang daga. Samantala sa loob ng kulungan ang matinding pagsisisi ni Julian ay naging depresyon. Nang mabalitaan niya mula sa kanyang public attorney na tuluyan nang naglaho si Fina at walang iniwang kahit anong tulong para sa kanya, doon siya tuluyang gumuho. Ang huling alaala niya kay Fina ay hindi ang pag-ibig nito kundi ang pagtataksil, isang eksaktong refleksyon ng ginawa niya kay Elena. Sa loob ng 6 na buwan ang bawat araw ni Julian sa loob ng kulungan ay tila isang dekada. Ang dating makinis niyang balad ay namutla. Ang kanyang pangangatawan ay nangayayat at ang kanyang mga mata ay nawalan na ng kislap. Tanggap niya na nandun na siya mabubulok dahil wala man lang dumadalaw sa kanya hanggang sa isang hapon. Julian, may attorney na dadalo sa'yo. Dalhin niyo siya sa visiting area. Napabalikwa si Julian. Ang tanging pumasok sa isip niya ay si Fina. Bumalik siya. Sinunod niya ang pangako niya anya sa sarili. Dali-dali siyang nakayos kahit paano sinubukang hagurin ang magulo niyang buhok. Pagpasok sa silid, nakita niya ang isang lalaking may seryosong muka, nakasuot ng mamahaling barong at may hawak na makapal na folder. Ngunit hindi ito ang abogado na kanyang inaasahan. Sino ka na, si Fina? Naupo ang abogado at itinulak ang isang dokumento sa harap niya. Ako si Attorney Santos. Hindi ako pinadala ni Fina. Sa katunayan, si Fina ay kasalukuyang pinaghahanap ng batas dahil sa ibang makasong estafa. Kung ganon, bakit ka narito? Narito ako dahil sa ito ni Mrs. Elena Valderrama. Pinapapima niya sa kanyang mga papel para sa iyong provisional liberty. Nagbayad siya ng piyansa para sa iyo, Julian. At dahil sa tulong kanyang nga koneksyon, ang ilang nga kasong isinampalaban sa iyo dadaan lamang sa settlement. Hindi makapaniwala si Julian. Pinalaya niya ako matapos ang lahat ng ginawa ko, pero bakit? Tumingin ng diretso ang abogado sa kanya. Hindi niya to ginawa dahil mahal ka pa niya. Gusto niyang malaman mo na kahit kailan hindi siya naging katulad mo. Ibinigay niya ang kalayaan mo para wala ka ng dahilan na gambalain pa sila. Iniabot ng abogado ang huling papel. Pero may kondisyon. Pipirmahan mo ang isang lifetime restraining order. Hindi ka lalapit sa loop ng 5 kilometro kay Elena, sa kanyang asawang si Sebastian at sa kanilang anak. Kapag lumabag ka, babalik ka sa... Sedang ito ng walang hanggan. Nangingindi na pinirmahan ni Julian ang papel. Ang paglayang ito ay hindi matamis, ito ay ang pinakamasakit na sampal sa kanya. Pinalaya siya ng babaeng sinira niya. Hindi bilang asawa kundi bilang isang taong may mas mataas na moralidad at dignidad. Paglabas ni Julian sa gate ng presinto, ang liwanag ng araw ay tila nakakasilaw. Malaya na siya, ngunit wala siyang kahit na ano, walang para, walang bahay at wala ng pamilyang babalikan pa. Sa kabilang dakong lungsod, alam niyang masayang nakdiriwang sina Elena at Sebastian habang siya ay mag-isang haharap sa mundong tinalikuran na siya. Nang bumukas ang malaking gate ng presinto, hindi lamang si Attorney Santos ang naghihintay kay Julian. Sa tapat ng isang makintap na puting luxury van nakatayo si Elena. Suot niya ang isang elegantang asul na dress na tila nagpapakita ng payapaan at tagumpay. Sa kanyang tabi ay si Sebastian na protektadong nakagbay sa kanya, at sa bisag ni Sebastian ay ang natutilok na sanggol na si Sander. Napahinto si Julian. Gusto niyang tumakbo palapit, gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit ang aura ni Elena ay tila isang pader na hindi niya kayang tawirin. Bakit, Elena, bakit mo ako pinalaya? Dahan-dahang lumapit si Elena sa sapat na distansya para makita ni Julian ang niningang kanyang nga mata, niningang wala ng bahit ng sakit. Pinalaya kita dahil ayaw kong isipin mo na may kapangyarihan ka pa sa buhay ko, Julian. Habang nasa loob ka, iniisip mo siguro nagalit pa ako o na nahihiganti ako dahil mahal pa kita. Pero ang totoo, pinalaya kita para ipakita sa'yo na wala ka ng halaga sa akin. Hindi kita kaway. Isa ka na lang estranghero sa kwento ko. Inilibot ni Elena ang tingin sa paligid. Tingnan mo ako, Julian. Tingnan mo ang buhay na binuo ko nang wala ka. May kumpanya ako na mas malaki pa sa itinayo mo. May asawa akong itinuturing akong reyna at may anak akong lalaking palalakihin ko ng may dangal. Bagay na wala ka. Itinuro ni Elena ang madilim at maruming kalsada sa labas ng presinto. Yan ang mundo mo ngayon, Julian. Malaya ka nang maglakad sa kalsadang yan. Pero malaya ka ring mamuhay sa katotohanan habang tumataas ang lipat ko, ikaw ay mananatiling nasa putikan. Yan ang pinakamasakit na parusaang makita mong lahat ng nawala sa'yo habang wala kang magawa kundi panorin kami mula sa malayo.
Sumakay na si Elena sa van nang hindi na muling lumingon. Bago sumarang pinto tiningnan ni Sebastian si Julian na may halong pandidiri at pinitik ang isang business card ng isang construction site. Kung gusto mong kumain magtrabaho, kabilang kargador. Bagay sa mabibigat na pasanin. Umalis ang sasakyan, iniwan si Julian na nakatayo sa gitna ng usok at alikabok. Doon niya naramdaman ang tunay na kalayaan, isang kalayaang walang patutunguhan, walang naghihintay, at punong-punong ang inggit sa buhay na dati inasa kanyang, magkamay ngunit winasak niya para sa isang sandaling kaligayahan. Isang hapon ilang buwan matapos ang huling pakikita nila, huminto ang lalaki sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Halos hindi na makilala si Julian. Kusot ang kanyang suot na polo, mahaba na ang balbas at ang kanyang na mata ay lubok at walang buhay. Nang bumukas ang gate, hindi ang security guard ang sumalubong sa kanya kundi ang tanawin ng isang masayang tahanan na hindi nasa kanya. Nakita niya si Elena sa isang puting bench lalong gumaganda. Sa tabi niya ay si Sebastian na masayang inaabutan si Elena ng isang basong gatas at may dalang mga blueprint para sa bagong nursery ng bata. Elena, mahinang tawag ni Julian ang boses. Ay, nangingini. Napalingon ang dalawa. Agad na tumayo si Sebastian at humarang sa harap ni Elena. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Ano pang ginagawa mo rito? Hulanwala ka ng ari-arian sa loob ng subdivision na to. Technically trespassing ang ginagawa mo. Hindi pinansin ni Julian si Sebastian. Tumingin siya kay Elena na may manggamatang nagmamakaawa. Elena, patawarin mo. Ako, nawala na ang lahat sa akin. Iniwan ako ni Fina. Ninakaw niya ang huling pera sa vault ko bago siya tuluyang naglaho. Wala na akong matitirahan, wala na akong makain. Parang awa mo na kahit sa maid's quarters lang patuluyin mo ako. Asawa mo pa rin ako. Mapait na ngumiti si Elena. Dahan-dahan na siyang tumayo sa tulong ni Sebastian. Asawa Julian ang asawa, hindi nagtatapon ng sarili niyang pamilya sa kalsada. At tungkol sa maid's quarters, kahit na mga tauhan ko rito ay may mas mataas na dangal kaysa sayo. Hindi ko papayagang makatira sa ilalim niyang bubong ko ang taong pumatay sa pagkatao ko nun. Pero ang anak natin, anak ko, pagtatama ni Elena. Dahil noong kailangan namin ng ama, nandun ka sa piling ng iba. Si Sebastian ang laging nandiyan. Siya ang gumastos para sa check-up ko. Siya ang nagalaga sa akin sa bawat gabing hindi ako makatulog. Sa papalat sa puso ngang batang to si Sebastian ang ama. Inilabas ni Sebastian ang kanyang wallet at kumuha ng ilang piraso ng 500 pesos. Hinulok niya ito sa paanan ni Julian. O, panggastos mo para sa isang gabi sa murang hotel. Pagkatapos, yan, huwag mo na kaming gambalain dahil sa susunod na makita kita sa paligid ng pamilya ko, sisiguraduhin kong babalik ka sa kulungan at sa pagkakataong yon wala ng piyansang makakapaglabas sa'yo. Yumuko si Julian. Pinulot ang pera sa semento habang tumutulo ang kanyang maluha. Sa bawat sentimong dinampot niya, lalong tumitindi ang habdingang katotohanan ng pinakpalit niya ang isang reyna para sa isang ahas na kalaunan ay tumuklaw din sa kanya. Lumingon si Elena at Sebastian pabalik sa loop ng mansyon. Iniwan ang isang lalaking wasak gutom at mag-isa sa gitna ng kalsada. Ang bawat hakbang ni Julian palayo sa mansyon ay tila paglalakat sa ibabaw ng nabubo. Ang maparang inihagis ni Sebastian ay nasa paad niya isang malinaw na simbolo ng kanyang kinahantungan. Mula sa pagiging bilyonaryo ngayon ay isa na siyang pulubi sa sarili niyang buhay. Umupo si Julian sa gilid ng kalsada malayo sa gate ng subdivision. Doon ay tuluyan siyang humagulgol, hindi dahil sa nawalan ng yaman kundi dahil sa matinding pagsisisi na ngayon ay sumasakal sa kanya. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, ang nakikita niya ay hindi ang mukha ni Fina kundi ang mukha ni Elena. Noong nga panahong masaya pa sila, ang nga panahong sapat na sa kanya ang isang itinito at isang platong lutong bahay. Napakagago ko, bulong niya sa sarili habang sinasabunutan ang buhok niya. Naalala niya kung paano niya binaliwala ang mamensahe ni Elena noon dahil mas inuna niya ang luho ni Fina. Naalala niya kung paano niya tinawanan ang pagiging boring daw ni Elena bilang asawa. Hindi niya napaktanto na ang katahimikang iyon ang nabibigay sa kanya ng katatagan. Ngayong wala na ang lahat, napaktanto ni Julian na si Fina ay isang anino lang na nawawala kapag dumidilim ang paligid. Habang si Elena ang liwanag na kusang pinatay niya. Ang matinding pagguho ng kanyang pagkatao ay naging ganap nang makita niya sa kanyang cellphone na may basak na screen at low battery ang isang lumang video ni Elena.
Sa video masaya itong nagluluto at tumatawa habang sinasabing Julian kahit anong mangyari hindi kita iwan. Napahiga si Julian sa malamig na semento. Ang pangako raw ni Elena tinupat nito sa loop ngang 5 taon ngunit siya mismo ang bumasak sa kasunduan. Ang sakit ay hindi lang pisikal na gutom. Ito ay ang katotohanan sa huling hininga niya, walang iyak para sa kanya. Ang anak na dapat ay magdadala ng kanyang pangalan ay tatawaging Valderrama at siya ay mananatiling isang multo ng nakaraan, isang babala sa lahat ng lalaking hindi marunong magpahalaga sa tunay na nagmamahal. Habang bumubuhos ang ulan, nanatiling nakahiga si Julian, yakap ang kanyang sarili habang ang alaala ng masayang pamilya. Hay, unti-unting nilalamon ng dilim gabi. Matapos tuluyang makalimot si Elena sa kanya nakaraan, napagdesisyonan niya ang isang bagay. Hindi niya palubusang gusto si Sebastian nun, pero alam niyang balang araw may bibigay niya din naman yon. Ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang para sa isang binyag ng munting tagapakmana nina Elena at Sebastian, kundi isa ring surpresang double celebration. Ang buong katedral ay napuno ngang libo-libong puting rosas at orkidya. Unang ginanap ang binyak ng sanggol na pinangalan ng Sander Valderrama. Ang sanggol ay balot ng isang napakagandang baptismal gown na gawa sa mamahaling las, isang simbolo ng bagong pag-asa at malinis na simula. Habang binibinyagan ang bata, kitang-kita ang pagiging maprotekta ni Sebastian na tila ba ang sanggol na iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang buong imperyo. Matapos ang binyak, ang lahat ay inakalang tutuloy na sa reception, ngunit biglang nagbago ang tuktok sa loop ngang simbahan. Bumukas ang malaking pinto ng katedral at doon lumitaw si Elena. Hindi na siya ang babaeng luhaan na nakita sa opisina noon. Siya na ngayon ay isang reyna sa kanyang puting gown na puno nga kristal. Sa bawat hagbang niya sa altar, kasunot ang naabay ramdam ng lahat ang kanyang tagumpay. Sa harap niya, Diyos at nang matao ipinapangako, kung ikaw at ang anak natin ang magiging sentro ng buhay ko, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng hindi na ibigay ng nakaraan. Niyo ang nanginginig sa emosyong panata ni Sebastian habang isinusuot ang singsing kay Elena. Matapos ang kasal, ang reception ay ginanap sa pinakamahal na hotel sa bansa. Dun itinaas ni Sebastian ang kanyang baso para sa isang toast. Para sa aking asawa, ang tunay na may-ari nga, aking puso, at para sa aming anak. Ngayong gabi ipagdiriwang natin ang pamilyang binuwangang tunay na pag-ibig at katapatan. Habang masaya ang lahat sa labas ng hotel, sa gilid ni madilim na kalsada, isang lalaking marungis ang nakasilip sa malayo. Nakita ni Julian ang na-fireworks na pinalipat sa langit para sa kasal ni Elena at Sebastian. Doon niya tuluyang naramdaman ang huling saksak sa kanyang puso. Ang babaeng binaliwala niya ay reyna na ngayon ng kanyang mortal na kawe, at ang anak na dapat ay sa kanya ay masayang kinakalong ng ibang lalaki. Sa huling pagkakataon pumatak ang luha ni Julian bago siya tuluyang lumakat palayo sa liwanag baon ang habang buhay na pagsisisi. Samantala sa loob ngang hotel, masayang isinasayaw ni Sebastian si Elena, ang legal wife, na hindi lang nakabangon kundi tuluyang nagtagumpay sa larong ng buhay at pag-ibig. Lumipas ang 10 taon. Isang dambuhalang billboard sa gitna ngang EDSA ang nakniningning. Naroon ang mukha ni Elena na kilala na ngayon bilang isa sa pinakamaimpluwensyang babae sa larangan ng negosyo sa Asya. Sa tabi niya ay si Sebastian na nananatiling matikas at tapat sa kanyang asawa. Ngunit ang sentrong atensyon ay ang batang nasa gitna nila, si Sander, na sa murang edad ay kinakitaan ng talino at dangal. Sa ilalim ng billboard na yon, sa gitna ngang polusyon at ingay ngang masasakyan, may isang lalaking nakaupo sa gilid ng bangketa. Marungis ang kanyang suot at ang kanyang nga kamay ay magaspang dahil sa pagiging kargador sa palengke, si Julian. Tumingala siya sa billboard. Wala na siyang luha, tuyo na ang kanyang mata sa tagangang pagtangis. Nakita niya kung paano naging masaya at mas matagumpay ang naging buhay ni Elena. Mula nang mawala siya, ang anak na dapat ay sa kanya ay mukhang napakabuting bata sa piling ni Sebastian. Sa kabilang bagi naman ng balita, sa isang lumang diaryong pinupulot ni Julian, nabasa niya ang isang maikling sulat. Isang babaeng nangangalang Fina ang nahuli sa isang serye ng pagnanakaw sa probinsya at ngayon ay muling nakapiit walang pamilya at tuluyan ang nawalan ng bait. Napayuko si Julian. Ito na ang huling pahinangan niyang kwento. Ang katotohanan, ang taong sinaktan niya ay lumipat ng mataas habang ang taong pinili niya ay bumagsak din kasama niya. Tumayo si Julian at binuhat ang mabigat niyang dalang sako.
Naglakad palayo sa liwanag ng billboard habang ang anino niya ay unti-anting naglalaho sa dilim kalsada. Isang paalala na sa bandang huli, ang katapatan ang tunay na kayamanan at ang kataksilan ay may habang buhay na kabayaran. Samantala sa 10 taon na lumipas para kay Elena, ang sugat ng nakaraan ay naging mapilat na lamang na nagsisilbing dekorasyon sa katatagan nila ni Sebastian. Salop ngang kanilang marangyang tahanan, hindi na maririnig ang gabulong ng pag-alinlangan kundi ang masayang tawanan ng isang pamilyang binumula sa buong pagkakanulo. Si Elena ay hindi na ang babaeng nanginginig ang boses habang humaharap sa katotohanan sa isang opisina. Nakatayo siya sa harap ngang malawak na bintana ngang kanyang sariling kumpanya tinitingnan. Ang lungsot na tila nasa ilalim ngang kanyang gapalat. Ang bawat desisyon niya sa negosyo ay puno na talino at puso dahilan upang kilalanin siyang Iron Lady with a soul. Para kay Elena, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ni Julian, kundi ang araw na nagising siya na hindi na ang mukha ng dating asawa ang una niyang naalala, kundi ang liwanag ng umaga at ang yakap ng tunay na nagmamahal sa kanya. Sa kabilang banda, si Sebastian ay nanatiling matikas, isang pader na hindi matitibag ng anumang bagyo. Ang kanyang pag-ibig kay Elena ay hindi kumupas, bakos ito ay lalong lumalim. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa mula sa malayo ng may paganga. Ito ang pinakamahalagang scene sa kanyang koleksyon. Para kay Sebastian, ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang paglaking ng kanyang imperyo kundi ang makitang mahimbing na natutulog si Elena sa gabi ng walang takot na bukas ay iwan siya nito. Si Sander naman ay lumalaking refleksyon ng dalawa. Taglay niya ang talas ng isip ni Elena at ang otoridad ni Sebastian. Sa bawat kilos nga batakitang-kita na siya ay pinalaki sa isang tahanang punong respeto at katotohanan. Hindi siya tinuruan ng putlaban sa kanyang biological father dahil para sa kanila ang isang taong walang halaga ay hindi na dapat pang pag-aksayahan ng damdamin. Habang nahahanda ang pamilya para sa isang engrandeng charity gala, pansamantalang huminto ang sasakyan ni na Elena at Sebastian sa isang stoplight sa tapat ng isang lumang gusali. Sa gilid ng kalsada, isang matangkat na lalaki na maruwis ang suot ang nakayuko habang nagbubuhat ng mabigat na kargamento. Panandaliang nagtama ang paningin ni na Sebastian at ng lalaking nasa labas ng sasakyan, ngunit walang emosyong rumehistro sa mukha ni Sebastian. Hindi na ipinaalam ni Sebastian kay Elena ang nakita niya. Ang lalaking yun ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na matagal na nilang tinapos. Nang muling umandar ang sasakyan, hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Elena at ito ay hinalikan. "Handa ka na ba, Mrs. Valderrama?" Higit pa sa handa, Sebastian, sagot ni Elena habang nakatingin sa kanilang anak na masaya nagbabasa sa tabi nila. Ang kanilang mundo ay nanatiling nahnining malayo sa dilim na kinalalagyan ng mataong hindi marunong magpahalaga sa tunay na pag-ibig. Ang kwento ni Elena ay hindi na kwento ng isang biktima kundi kwento ng isang renang nahanap ang kanyang tunay na hari at nagtayo ng sariling kaharian. Nakakaanti, di ba ang kwento ni Elena ay nagpapatunay na kahit gaano kasakit ang pagtataksi, laging may pagkakataong bumangon at maging mas matatag. Ang karma ay hindi natutulog at sa bandang huli ang tunay na pag-ibig ang laging nananaig. Salamat sa panonood hanggang sa dulong video na ito. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang susunod nating mga drama. Ano ang masasabi niyo sa naging kapalaran ni Julian at Vina? Iwanan ang inyong mga opinion sa comment section. Sa iba ba gusto naming malaman ang inyong mga salobin? Hanggang sa muli, mga kadrama.